Isang napakalakas na pag-atake ang ginawa ni Shirene kina Keynes at sa halimaw gamit ang photon cannon. Ang batang iyon, nagdagdag siya ng bigat sa kanyang mga pag-atake, sabi ng halimaw kay Keynes. Anong sinabi mo? Ibig mo bang sabihin, habang siya ay nakikipaglaban sa atin, mas lalo pa siyang lumalakas? Tanong ni Keynes. Patuloy pa din si Shirene sa pag-atake kina Keynes at sa halimaw na para bang hindi nababawasan ang kanyang lakas. Hahaha, mahusay ka bata, pero, mahaba ang iyong pagdadaanan, sabi ng halimaw kay Shirene. Hindi, pag-iensayo pa lamang ang aking mga ginawa, sagot ni Shirene at paulit-ulit nitong inatake sina Keynes gamit pa din ang photon cannon. Keynes, hindi ko na siya mapipigilan, mas makabubuti sa iyo na tumakbo na, sabi naman ng halimaw kay Keynes. Hindi maaari, kapag tumakbo ako ngayon, maaaring masira ang ating konsentrasyon. Magmadali ka na at gamitin mo ang aking lakas, sagot ni Keynes. Umataking muli si Shirene at sa pagkakataong iyon, ang photon cannon na kanyang pinakawalan ay sobrang napakalakas at nagawa nitong mapinsala sina Keynes at ang halimaw. Ang pagsabog na biglang lumitaw sa likuran ni Nade at Arin ay nagmula sa pag-atakeng ginawa ni Shirene. Kung ganun, nagawa na ni Shirene ang photon cannon, sabi ni Nade. Ang lokong iyon, mukhang nagawa na niyang ilapat ang formula na natagpuan niya kahapon sa kanyang salamangka, sabi naman ni Hiroki. Tingnan ninyo ang nakita ko sa aklat na ito, sabi ni Shirene kina Nade at Hiroki. Patingin nga, pagkakapantay-pantay ng bigat at enerhiya, sabi ni Nade matapos nitong makita ang nilalaman ng aklat na hawak ni Shirene. Sabi dito, ang bigat ay maaaring ma-convert sa enerhiya, sabi muli ni Shirene. Ibig sabihin, nangangahulugan din ba ito na ang enerhiya ay maaari ring ma-convert pabalik sa bigat? Kung ganoon, gamit ang ideyang iyan, maaari pa nating mapagbuti ang photon cannon. Pero, ang proseso ng pagpapalitan sa pagitan ng dalawa ay kukuha ng maraming lakas, sabi naman ni Hiroki. Teka lang sandali, tama ba itong nakikita ko? Ang formula na ito, hindi ba't ang pangalan na nakasulat dito ay ang pangalan ng headmaster ng Magic Academy? Gulat na sabi ni Shirene. Sa ilang sandali pa, biglang dumating si Shirene. Shirene, kamusta? Ayos ka lang ba? Tanong ni Nade at tumakbo ito kasama si Hiroki papalapit kay Shirene. Pasensya na kayo, malungkot na sagot ni Shirene. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong naman ni Nade. Hindi ko akalain na magagawa kong manalo laban sa kanilang dalawa, nakangiting humarap si Shirene kina Nade at Hiroki. Kung ganoon, bakit ngayon ay parang umaarte ka, na para bang hinang-hina ka? Tanong muli ni Nade kay Shirene. Seryoso ako, talagang napakalakas nilang dalawa, sagot ni Shirene. Kung ganoon ay nahirapan kang talaga, sabi naman ni Hiroki. Hindi ko inakala na mananalo ako matapos kong magawang palakasin ang aking photon cannon, sagot ni Shirene. Ang mga pasanin ay mabigat para kay Shirene, ang tanging dahilan kung bakit niya nagawa ang lahat ay dahil sa may mga bagay siyang iniingatan. Magaling ang iyong ginawa Shirene, ngayon na magkakasama na tayo, ano na ang ating sunod na gagawin, sabi muli ni Hiroki. Sa palagay ba ninyo ay magagawa talaga ninyo na kami ay matalo, sabi ng halimaw kina Shirene, Nade at Hiroki. Tanggapin na ninyo ang inyong pagkatalo at palayain na ninyo ang mga estudyante, sabi ni Shirene. Wala pang namamatay sa kanila, kaya naman, hindi pa huli ang lahat, sabi naman ni Nade. Hindi pa tapos ang laban, parurusahan kayong lahat ng aming master, seryosong sabi ni Keynes kina Shirene. Parurusahan, para saan, hindi ba ninyo naiintindihan kung ano ang inyong mga nagawa, sabi naman ni Hiroki. Maaari ninyong itanong kay Alphys kapag nakita ninyo na siya sa impyerno, sagot ni Keynes. Ang headmaster, bakit, anong kinalaman ng headmaster sa lahat ng ito, gulat na tanong ni Shirene.
Sina Nate at Hiroki naman ay sobrang nagulat din sa sinabi ni Keynes. Gumawa siya ng isang krimen na walang kapatawaran. Ang kakilakilabot na eskwelahan na ito ay ginawa matapos itong nakawin mula sa aking master. Ang lahat ng mga bagay na kinasisiyahan ninyo dito ay inagaw lamang mula sa kanya, sagot ni Keynes. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nate kay Keynes. Huwag kang gumawa ng mga maling akusasyon, kahit na ang lahat ng mga sinabi mo ay totoo. Anong maling nagawa ng mga tao dito at kailangan pa ninyo silang idamay, sabi naman ni Hiroki. Hindi na mahalaga ang mga saloobin na tulad nito, ako ay isang kinatawan ng aking master. Kaya naman, kumikilos ako batay sa aking mga pinaniniwalaan, sagot ni Keynes. Wala tayong magandang mapapala sa kanya, sabi naman ni Nate. Kung ganoon, kailangan na nating tapusin ang lahat ng ito ngayon, seryosong sabi muli ni Hiroki. Muling naglabas ng photon cannon si Shirane, hahaha. Sa palagay mo ba ay gagana ang labanan samantalang ang mga salita ay hindi? Magkaganon man, pareho lamang naman ang mangyayari, sabi muli ni Keynes. Medyo may masamang nararamdaman naman ang halimaw. Javi, anong problema mo? Anong nangyayari sa iyo? Tanong naman ni Keynes sa halimaw. Lubhang mapanganib ito, mayroon akong kakaibang nararamdaman sa gagawin niyang pag-atake, sagot ng halimaw. Anong ibig mong sabihin? Kung gagamitin mo ang natitira ko pang lakas, maaari mo siyang mapigilan, sabi muli ni Keynes sa halimaw. Ang photon cannon ni Shirane ay mas naging malakas at punong-puno ito ng sapat na enerhiya para matalo sina Keynes. Ito na ang inyong huling pagkakataon, palayain ninyo ngayon ang lahat ng mga estudyante, seryosong sabi ni Shirane. Ako ay isang apprentice ng isang archmage, kahit na ako ay mamatay, ang kanyang kalooban ay hindi masisira, sagot ni Keynes, hindi kita nais patayin, gayunpaman, kung namatay ang mga tao dahil sa iyong paniniwala, wala akong pagpipilian kundi ang pabagsakin ka, seryosong sabi muli ni Shirane. Nakita mo ba iyon? Para siyang isang mukha ng tao, sabi ni Alphys kay Erina. Napakaganda talaga ng buwan, sabi naman ni Erina, hindi mo ba nakikita? Ayon sa eksperimento sa Prisma, mayroong isang mataas na posibilidad na ang liwanag galing sa buwan ay isang maliit na butil. Ngunit kamakailan lamang, sa eksperimento ng dobleng espiritu, ang mga pakikipag-ugnay na tulad ng alon ay sinusunod. Masyado na pala tayong matagal na nag-uusap, hindi na natin namalayan ang oras. Pasensya ka na, masyadong nakakainip ang ating pinag-uusapan, sabi muli ni Alphys kay Erina. Alam mo ba, sa aking palagay, ikaw ay isang mabuting tao, sabi muli ni Erina kay Alphys. Hahaha, nakakahiya naman, ako ay isang salamangkero. Ngunit, hindi ko alam kung ano ang dapat kong isulat sa aking thesis. Ano sa palagay mo Miss Erina, ang liwanag ba ay isang alon o maliliit na butil, sabi muli ni Alphys. Ang liwanag ay napakaganda, ang liwanag ng bituin, ang mga alitap-tap, tayo, lahat ay magaganda. Ngunit, ang iyong tinutukoy ay hindi maganda, sagot ni Erina. Bakit at paano mo naman nasabi na ang liwanag ay maganda? Tanong muli ni Alphys kay Erina. Ang liwanag ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makita ang dilim. Nakikita natin ang kalangitan ng gabi dahil mayroong liwanag, sagot muli ni Erina. Ayon kay Alphys, naiintindihan na niya ngayon ang lahat. Ang dilim ay isang kasalungat ng liwanag at ito ay nakikita na niya ngayon. At ayon pa sa kanya, ang liwanag ay talagang napakaganda at ito ay kasing ganda ni Erina. Erina, maari ba akong magtanong sa iyo? Sabi ni Alphys. Ano naman iyon? Tanong ni Erina, maaari ba kita maging liwanag? Sagot ni Alphys, ang hangin ng gabing iyon, ang katahimikan ng hangin, ang amoy ng mga damo, at si Erina, hindi mahalaga kung ano ang maaaring ihandog ng mundo. Ang mga alaalang ito ang ayaw mawala ni Alphys, ang kanyang panlaban sa liwanag ay kamangha-mangha, Victor Arcane,
hindi ako makapaniwalang nakagawa ka ng ganitong salamangka, sabi ni Teacher Thad habang pilit nitong ibinabalik ang alaala ng headmaster. Nang mga sandaling iyon ay biglang dumating si Bilfor Arcane. Anong nangyayari dito? Sabi ni Bilfor Arcane, Master, naririto ka na. Master, patawarin mo kami, hindi namin sinasadyang magkaganito ang lahat, sabi ni Keynes kay Bilfor Arcane. Ang batang ito, siya ba ang may kagagawa ng lahat ng ito, sabi ni Bilfor Arcane sa kanyang isip matapos niyang makita si Shirenei. Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang nangyayari? Seryosong sabi ni Shirenei kay Bilfor Arcane. Isa kang taong walang galang, masyado kang mayabang. Ano ba ang pangalan mo? Sagot ni Bilfor Arcane, hindi ko kailangang sabihin ang aking pangalan sa isang mamamatay taong tulad mo. Palayain mo ang mga estudyante, alisin mo ang mind control at palayain ninyo ang lahat ng mga estudyante pati na din ang aming mga guro. Umalis na kayo dito sa aming eskwelahan, sabi muli ni Shirenei kay Bilfor Arcane. Hahaha, pasensya ka na bata, pero hindi ko maaaring gawin ang mga nais mong mangyari. Ang lahat ng mga estudyante ni Alphys ay kinakailangang parasahan at magbayad. At syempre, kasali ka sa mga iyon, sabi muli ni Bilfor Arcane. Nagpakawala muli si Shirenei ng photon cannon at pinuntirya nito si Bilfor Arcane. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, hindi man lamang nito napinsala si Bilfor Arcane. Kahanga-hanga, ang radius ay umabot ng 52 at 7 metro. Sa kabila ng iyong murang edad, mayroong kang napakalaking spirit zone, sabi muli ni Bilfor Arcane kay Shirenei. Hindi maaari, paano nangyari iyon, wala man lamang siyang naging pinsala, gulat na sabi ni Nade. Naglabas muli si Shirenei ng photon cannon at susubukan niya sanang muling atakihin si Bilfor Arcane. Sandali lamang Shirenei, tumigil ka, isang boses ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Ang boses na ito pala ay nagmula kay Teacher Ethela na nakatayo sa likod ng mga puno. Teacher Ethela, ano pong nangyari sa iyo? Nag-aalalang sabi ni Shirenei kay Teacher Ethela. Itigil mo ang iyong binabalak na gawin, sabi muli ni Teacher Ethela at lumapit ito sa kinatatayuan ni Shirenei. Ang lakas naman ng loob ng isang talunang katulad mo na magpakita pa dito. At dahil ikaw ay swerteng nabuhay lamang, hindi ba dapat ay nakaramdam ka na sana ng hiya na magpunta pa dito, sabi naman ni Bilfor Arcane kay Teacher Ethela. Wala akong pakialam sa pagkapanalo o pagkatalo, pinoprotektahan ko lamang ang aking mga estudyante, sagot ni Teacher Ethela. Teacher, sino ba ang taong iyan at bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Tanong ni Shirenei kay Teacher Ethela. Ang pangalan niya ay Bilfor Arcane, siya ay isang archmage na nasa 3 antas, sagot ni Teacher Ethela. Ano po bang nangyari at bakit parang mayroon siyang sama ng loob sa headmaster? Tanong muli ni Shirenei. Nakakaawa ka, bakit para yatang dumadaing ka sa iyong mga batang estudyante? Sabi muli ni Bilfor Arcane kay Teacher Ethela. Sa aking palagay ay hindi ka dapat maging relax ngayon, sagot ni Teacher Ethela. 10%, ang natitirang lakas ni Master ay umaabot na lamang sa 10%, sabi ni Keynes sa halimaw. Pero, ito naman ay 10% pa din ng lakas ng isang archmage. Sapat na iyon para matalo niyang lahat ang mga taong iyan, sagot ng halimaw. Pero, hindi pa din niya nahahanap si Alphys. Teka, alam ko na, may naisip na ako, sabi muli ni Keynes. Keynes, anong naiisip mong dapat nating gawin? Tanong naman ni Arin kay Keynes. Habang si Keynes naman ay hindi sumagot at sa halip ay lumapit ito kay Bilfor Arcane. Master, ipaubaya mo na silang lahat sa akin, ako na ang tatapos sa kanilang lahat, sabi ni Keynes kay Bilfor. Keynes, bakit mo ginagawa ito? Bakit mo isasangkalan ang iyong sarili? Sabi muli ni Arin kay Keynes. Hoy, ikaw,
sinasabi mo bang ikaw ay estudyante ng Alphys na iyon? Sabi muli ni Belfor Arcane kay Shirene. Huwag mong banggitin ng ganyan ang pangalan ng aming headmaster. Kumpara sa kanya, ang isang katulad mo ay hindi maaaring maging salamangkero, seryosong sabi ni Shirene. Hahaha, hay naku Alphys, anong pagpapanggap ang ginawa mo sa loob ng nakaraang 40 taon para ikaw ay respetuhin ng mga taong ito? Isang malakas na sigaw ni Belfor. Sige na, Keynes, ikaw na ang bahala sa kanila, ipinauubaya ko na sila sa iyo, sabi ni Belfor Arcane kay Keynes. Marami pong salamat Master, makakaasa po kayo sa akin. Pangako, hindi ko kayo bibiguin, sagot ni Keynes. Shirene. Huwag kang lumaban sa kanya, siguradong mapapahamak ka lamang, nag-aalalang sabi ni Teacher Ethela kay Shirene. Keynes, tumigil ka na, mas makabubuting ipaubaya mo na lamang sila kay Arcane, sabi ng halimaw kay Keynes. Hindi maaari, nabigo ko na si Master, hindi na iyon maaaring maulit pa. Kahit na ito ay ikamatay ko pa, kinakailangan kong manalo. Samahan mo akong lumaban sa kanya, sabi muli ni Keynes. Ngunit ang halimaw naman ay nanatili na lamang tahimik. Javi, sumagot ka, Javi. Ano ba, sumagot ka, sabi muli ni Keynes at ang halimaw ay hindi na nga sumagot pa kay Keynes. Kailangan kong lumaban para sa aking master, kahit na ako lamang, kailangan kong manalo para hindi ko na muling mabigo ang aking master, sabi ni Keynes. Nagsimula ng maglaban sina Keynes at Shirene, at ng mga sandaling iyon, si Shirene ay unti-unting pumaitaas. Nababaliw na ba ang taong ito? Binabalak ba niya na labanan ako sa himpapawid? Iniisip siguro niyang hindi ako makakagamit ng mga anino kapag naglaban kami sa himpapawid. Hindi siguro niya nalalaman na ang kalangitan sa gabi ay isang higanteng anino, sabi ni Keynes sa kanyang isip. Ngunit, nagkamali ng akala si Keynes, ang dahilan kung bakit pumaitaas si Shirene ay upang makalikha siya ng napakaraming photon cannon dahil binabalak nitong puntiryahin ang kabuuan ng spirit zone ni Keynes. Matapos makalikha ng maraming photon cannon, ito ay sabay-sabay na pinakawalan ni Shirene patungo kay Keynes. Ang lokong batang ito, totoo talagang nagagawa niyang makagawa ng daan-daang bola ng salamangka. Paanong ang isang batang katulad niya ay nagawa ito, sabi muli ni Keynes sa kanyang isip. Shirene, paano at saan mo natutunang gawin ang lahat ng ito? Sabi ni Teacher Ethela na may halong pagkagulat at pag-aalala. Gagawin na naman ba niya? Sabi naman ni Nade, papasukin na naman niya ang lugar na walang hanggan, sabi naman ni Hiroki. Anong sinabi ninyo? Tama ba ang narinig ko? Sinasabi ba ninyong nagawa na ni Shirene na pasukin ang immortal function noon? Tanong ni Teacher Ethela kina Nade at Hiroki. Pagkatapos ay ang dalawa naman ay sobrang nagulat dahil sa tanong ni Teacher Ethela. Javi, sumagot ka, maaari tayong mamatay sa ganitong kondisyon, sabi muli ni Keynes sa halimaw ngunit wala pa ding sagot ang halimaw sa kanya. Ngunit, ng mga sandaling iyon, sobrang nagulat si Keynes dahil hindi siya tinamaan ng photon cannon ni Shirene. Anong nangyari? Bakit ganoon ang ginawa niya? Hindi niya ako tinamaan. Ibig sabihin, hindi talaga ako ang nais niyang puntiryahin. Ang nais niyang sirain at puntiryahin ay ang kadiliman. Nais niyang sirain ang mga anino na aking nilikha sa paligid. Isa itong kabaliwan, ibig sabihin nito, ang batang ito ay mayroong walang katapusang kapangyarihan. Hindi maaaring mangyari ang lahat ng ito, hindi ko nais mamatay sa harap ng aking master, sabi muli ni Keynes. Muling umatake si Shirene, ngunit sa tulong ng halimaw, nagawa pa din ni Keynes na makaligtas sa mga photon cannon na pinakawalan ni Shirene. Mapanganib para sa akin ang manatili sa immortal function sa ganitong kalagayan, sabi ni Shirene sa kanyang isip. Muling gumamit si Shirene ng photon cannon, pero, walang naging pinsala sa halimaw at sa halip ay parang mas lalo pa itong lumakas.
Hindi maaari, bakit nagkaganito, bakit ngayon lamang lumabas ang ganitong lakas na nagmula sa halimaw na iyon, sabi muli ni Shirene. Bilthor Arcane, isa kang napakalupit na tao, bakit kailangan mo itong gawin sa mga estudyante, sabi ni Teacher Ethela. Matapos ng pag-atake ni Shirene kay Keynes, medyo hindi naging maganda ang lagay ni Keynes, ito ay biglang sumuka. Agad namang lumapit si Arin kay Keynes. Keynes, ayos ka lang ba? Tanong ni Arin kay Keynes. Patuloy pa din sa pakikipaglaban si Shirene sa halimaw. Ayon kay Shirene, nang dahil sa ang kanyang kalaban ay nagbago ng pamamaraan, wala na siyang dahilan para ipagpatuloy pa ang paggamit ng photon cannon. Sa pagkakataong iyon, naisip niya na kailangan na niyang gamitin ang kanyang photon output. Ayon pa sa kanya, hindi ito magiging madali sa kanya dahil sa siya ay mayroong walang hanggang kapangyarihan. Maaaring hindi niya mapagtagumpayan ang kanyang omnipotence. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang palakasin ang kanyang omniscience. Ang enerhiya ay pinadami ng bilis ng liwanag, sa pagkakataong iyon, ang bigat ay nai-convert na sa enerhiya. Kahanga-hanga, ano iyang kanyang ginawa, ngayon ko lamang nakita iyan, tanong ni Nade. Iyan ay laser, sagot ni Hiroki, ang pag-atakeng ginawa ni Shirene sa halimaw ay nararamdaman din ni Keynes dahil sa sila ng halimaw ay konektado sa isa't isa. Napasigaw ng malakas si Keynes, Keynes, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Arin kay Keynes. Hindi maaari, ang sakit na nararamdaman ni Javi ay nararamdaman din ni Keynes. Si Javi ay umabot na sa kanyang limitasyon, sa ganitong kalagayan, maaari silang mamatay. Sabi ni Arin, Shirene, tama na, itigil mo ang iyong salamangka. Isang malakas na sigaw na nagmula kay Teacher Ethela, hahaha, huli na ang lahat, ito na ang katapusan, sabi naman ni Bilthor Arcane.